Bukod sa double-digit oil price hike, nakaamba rin ngayong linggo ang tigil pasada na pangungunahan ng piston. Panawagan din ng Transport Group ang alisin muna ang VAT at excise tax sa langis, habang patuloy ang krisis sa Middle East. Narito ang agenda report ni Ian Maghanoy. Plano ng Transport Group na piston ang magkasa ng isang araw na nationwide strike sa Thursday bilang protesta sa sumisirit na presyo ng krudo. Sa kanilang kilos protesta Lunes ng umaga sa Welcome Rotonda sa Quezon City, nananawagan din ng grupo na alisin na ang mga buwis sa langis at itaas ng 5 piso ang pasay sa jeep. Kailangan lamang sa impeachment kung gustong resolbahin ni Bongbong Marcos ay maglabas siya ng impeachment na resolution na kinakansila niya o sinususpindi niya ang implementation ng excise tax sa produktong petrolyo at pagsuspindi sa sapin po ng IMAT sa langis. Nalilitan din ang piston sa 5,000 pesos na fuel subsidy na nakatakdang ibigay ng gobyerno sa PUV drivers. Ayon sa Department of Transportation, kasama ang mga jeepney driver at operator, city buses, TNVS at mga food delivery rider sa mga makikinabang sa payout mula sa 2.5 billion pesos na budget ng ahensya. By 4th week of this month, we're going to start rolling out the fuel subsidy budget also. Sa ngayon, ang estimated 139,000 tricycle drivers sa Metro Manila muna raw ang mapapamahagian ng 5,000 pisong ayuda mula sa AIX program ng DSWD simula bukas hanggang sa Miyerkules. Yung mga ibang modality by tomorrow, mabibigay na sa amin yung pangkalahatang listahan. So tinatarget namin na yung mga jeep sana sa Monday, magsimula na ho kami ng payout for the jeepney drivers in NCR. And then sunod-sunod na siguro yung mga iba pang sectors. Bukas ay nakatakdang i-anunsyo ng LTFRB ang aprobadong fare hike para sa mga PUVs. Pero kasabay nito ay ang pamamahagi naman ng DSWD ng 5,000 pesos na ayuda para sa lahat ng mga trike drivers ng Metro Manila. Kaya paniniguro ng DSWD at ng Department of Transportation na higpit na ipatutupad ang anti-EPAL policy sa gitna ng pamamahagi ng ayuda. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel.